Welcome to another episode of Author Talks. Hi everyone! Muling nagbabalik ang inyong favorite writer. Excited na ba kayo sa ating guest author for today's video? Ang bilis magsulat nito, kaya naman, let's welcome! Walang iba kundi si Joseph the Great. Siya lang naman ang author ng Oblivion Sea, The Ravels, Dito Dissonance, and many more. At meron siyang kasalukuyang 341,000 followers sa Wattpad at may 3 ng published books under Anvil and Psycom. Kaya naman, watch until the end para malaman nyo ang sikreto ni Joseph kung paano ba siya mabilis magsulat at kung paano niya sinusulat ang kanyang mga series. So yun nga guys, kasama ko na siya. Let's all welcome Joseph the Great. Hi Joseph! Thank you so much sa pagpayag dito sa aking invitation. So kamusta ka naman? Kamusta ang pagsusulat? Okay naman. Natapos ko na yung sinusulat ko na novel. Nung isang araw pa, pero pinublish ko siya kahapon. Yung last na episode. Oo nga, nakita ko nga. Alam niyo ba guys, napakasipag ng batang to magsulat. Kaya naman, pero bago tayo mag-proceed doon sa kanyang mga ibibigay na tips sa atin, Joseph, pakilala ka naman. Introduce yourself and your works. Hello, my name is Joseph the Great and my works are La Grandeza series and my current story is Dito Dissonance. And it's a BL story. And slow burn siya. And malalim pa rin. Mostly yung mga stories ko ay malalalim. Joseph, you're also published author na, di ba? Pwede ba share sa amin yung iyong mga works na published na? Mga published kong work is yung first installment ng La Grandeza series is yung Oblivion Sea. Nahati siya sa dalawa at na-publish siya sa under Anvil sa Bliss Books. And meron na din ako sa Psycom. Sa Ravels naman, yung prequel ng series ko ng The Ravels Inception. Yes, naman congratulations, no? Gano'n ka na makakatagal nagsusulat and what inspired you in writing? Nagsusulat na ako dati pa nung 2000, mga 10 years, no? 10 years na ngayon. Nag-celebrate ako ng 10 years nung May 11. And kasi nag-create ako ng Wattpad dahil gusto ko talaga magsulat, hindi dahil magbasa. Kasi nagbabasa ako noon sa mga kung sang website lang. Tapos na-discover ko lang Wattpad dahil kay Ate Ali. Tapos yun, binasa ko yung My Prince kasi wala doon. Wala sa Wattpad. So, dahil doon, discover ko yung Wattpad. Tapos, na-discover ko yung bookstore na pumapasok na ako sa National Bookstore dahil sa libro, hindi na sa mga school supplies lang. Na-inspire ako magsulat dahil kay Ate Ali. yung mga kasi yung My Prince kasi siya, teen fic siya, diba? Tapos, yun, gusto ko magsulat din ng teen fic na may mga mayayaman, tapos may mga elite na, tapos merong isang hindi elite na nakapasok lang dahil sa scholar. Tapos parang you can sit with us yung vibe ng High Prince noon. So, anong pakaramdam naman na dati nagbabasa ka lang sa Wattpad tapos na-inspire ka kay Ate Ali, no? Kasi alam naman natin si Ate Ali, she's one of the pioneers talaga sa Wattpad. And ngayon, anong feels na ikaw ay isa ng published author? Masaya siya, tsaka overwhelming kasi siya sa akin. Parang pag tinitigan ko yung mga book ko, inisip ko kung na tagal na pala. Tapos andito na ako. Pero parang andun pa din ako sa simula. Ganon yung pakaramdam. Ano yung sinasabi nila yung malayo na? Ano yun? Yung malayo pa pero malayo na. Malayo ka na pero malayo pa. Malayo pa pero malayo na. Yan. Tama ba? I-search na lang natin mamaya. Pero same feels, di ba? Parang ganon. Malayo ka na. Malayo pa, pero malayo ka na din. Parang ganon. Natutuwa ako sa'yo kasi nga ang bilis mong magsulat. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng writer ay merong ganyang skills. So, I'm curious sa iyong writing process, no? How do you typically approach starting a new project pa? Kakabalik ko lang din sa pacing ko ng pagsusulat kasi yung sobrang bilis kong magsulat noon 2021 pa, yun yung sinusulat ko pa yung La Grandeza series. Yun yung last ko na completed noon, yung Yielding Over the Horizon, yung fourth installment ng
La Grandeza series. Kasi isang taon ko lang sinulat yung 3 story ng La Grandeza series. Na-burnout ako. Tuloy-tuloy lang kasi siya yung sa isip ko habang sinusulat ko yung isang kwento. Nag-isip na ako agad ng panibagong kwento. Continuous process siya na habang sinusulat ko yung isang kwento, kumukuha na ako ng idea doon kung ano yung next kong story. Ganun. Kung ano yung vibe niya. Yun, yung pinaka-mahalaga sa akin pag nagsulat ako ng stories, yung vibe. Kung ano yung gusto mong iparamdam sa readers mo habang binabasa nila yun. Kung ano ba, kung sisimulan mo ba yung kung Joker yung bida mo, o tas hanggang sa Joker siya, hanggang sa unti-unting magkakaroon siya ng mga problema, and doon mas may kita yung maturity niya kung paano niya i-handle yung mga problema niya, and yung friends niya, and din yung family niya, and din yung struggle niya bilang isang tao. Ayun, doon ko siya kinuha. Yung habang nagsulat ako, nag-isip agad ako. Ang taray naman, no? So, well, talaga sa mga writer, parang sobrang dami ng ideas. At least, ikaw, parang nakaplano na sa isip mo. So, curious din ako, no? Kasi ngayon nga, nabanggit mo na series yung mga sinusulat mo. Paano ba nakaisip ka ng isang story? Series ba agad yung nakita mo sa kanya? Kasi sa totoo lang, hindi rin ako hindi ko strength yung pagsusulat ng series, and I really admire yung mga talagang writers na alam mo pag nag-iisip ng concept, isang series agad, tapos alam na agad. So paano siya? Sa simulang idea, alam mo na agad na series siya, or parang during the writing process saka mo naisip, ay series to, ganito agad yung magiging kwento? Yung La Grandeza series kasi sinulat ko siya na ang una ko inisip is gagawa ko ng series. Yun. So, sabi ko, gagawin kong lugar yung La Grandeza, which is lugar siya. So, lahat ng story na kasali sa series is magpa-partake sa La Grandeza. Kasi sila, connected kasi sila, yung bida kasi sa Oblivion Sea. I mean, yung father niya kasi, governor. So, yung sa ibang story, ang governor doon, yung tatay ng bida sa Oblivion Sea. Ganun. So, parang nasa isang place sila, tapos yung kanya-kanya na lang ng story sa isang place. Pero iba-iba yung timeline nila. Ayun nga din yung susunod kong curious na itatanong sa mga gumagawa ng series. Kasi pinaka-curious ako, paano yung setting nun? Kasi syempre, Iba na. Parang... lumaki na ganyan. Kasi yung La Grandeza series talaga, originally, 9 siya, 9 stories. Pero hinold ko muna siya, tas natigil siya sa 4. Hanggang sa nirevise ko siya, nabawasan ng 2. So, 7 na lang yung kwento sa La Grandeza series. Balik kasi yung Oblivion Sea kasi, yun yung first generation. Tapos yung Taming the Heat naman, first generation yun kasi yung bida doon, kaibigan nung bida sa Oblivion Sea. So, pares lang first generation. Diba sabi ko kanina, habang nagsulat ako ng Oblivion Sea, iniisip ko na yung Taming the Heat. So, gumagawa na ako ng way para hindi sila mag-overlap. So, dahil magkaibigan sila, syempre, lagi sila magkasama, gumawa ako ng way para pag sinusunod ko na yung Taming the Heat, hindi ako pabalik-balik ng sobra sa Oblivion Sea. Tsaka kasi baka may magkaroon ng loophole na, bakit may nasabi dito na ganyan, tas dito sa Taming the Heat, iba. So, ang ginawa ko, laging nakabukod yung character na yon doon sa Oblivion Sea. Para doon ko i-elaborate sa Taming the Heat. Tapos yung Lost in the Wildlands naman, second generation siya. Anak siya ng bida sa Oblivion Sea. So nung yung era ng panahon nung bida sa Oblivion Sea, ito yung governor nila, ganyan. Tapos sa Lost in the Wildlands, nagbago. Tapos nagbago din yung plaza nila, tapos nagbago yung mga, may pinapagawa sa Oblivion Sea. Yung kasi doon may resort. So, pinapagawa pa lang doon yung resort. Tapos sa Lost in the Wildlands naman, nagawa na yung resort. May kita mo yung changes niya. Okay. So, talagang... habang nag-proceed. Okay. So, ayun. Parang pinapakita talaga na may mga changes sa setting. Yun yung indication na nagmo-move yung timeline. So, tapos, may nakausap sila na nasa plaza na, kilala ko yung governor na yan noon. Kaso ganyan yung nangyari sa kanya. Ganon. So parang alam mo na, lumipas na yung panahon. So that's really nice, no? At least
na napakita talaga. So, I was about to ask you kung pantser ka ba or flatter. Pero sa tingin ko, aking judgment ay ikaw ay flatter. Or are you kind of mix or mas flatter? Mix. Kaso kasi, nung Oblivion si Ira ko, 2020 pa kasi yun, walang outline yun. Wala siyang outline. Nalagyan ko lang, sabi ko lang, gusto ko siya magkaroon ng 3 arc. Pero ngayon, siya pinag-grow. mas naging detailed ako sa mga sa stories ko. Ayoko na siyang basta-basta, ganun. Gusto ko kaplanado. Kaya ngayon yung recent story ko na dito Dissonance, sobrang detailed niya. As in yung oras, yung araw, pati yung date nakalagay na magpa-partake yung isang pangyayari sa ngayong araw na to. Speaking of dito Dissonance, so nakikita ko talaga napakasipag mong mag-update. So, eto na nga tayo sa ating nagbibiroan nga, di ba tayo? Mabilis mag-update ni Joseph. May mga strategies ka ba na ginagawa or ginagamit para mabilis yung pagsusulat mo without ma-compromise yung quality? Can you share it with us naman? Siguro ito na, yung sa recent ko na lang sa dito Dissonance. Kasi yung sa dito Dissonance, slow burn siya, tapos enemies to lovers. Siyempre, gusto ko kasi nung ma-highlight yung enemies face nila para mas ma-highlight yung next na arc. Yes ba? Yung parang dahil dito sa pag-aaway nila, mabubuo yung magme-make sense to kung ba't to pinasok itong next na mangyayari. So, ang ginagawa ko sa isang chapter, maglalagay ako, hindi ko ibubuhos lahat dun para next na chapter, meron akong urge. Parang makakapag-show up ako na nangyari kahapon eh. So, alam ko na kung ano yung mangyari ngayon. So, hindi na ako magtutulala. Kasi diba, may times na pag gusto tayo, matutulala ka kasi hindi mo alam yung isusulat mo. Pero, dahil nga kahapon, pinlano ko na kagad yung isusulat ko kinabukasan, meron na ako isusulat. So, tuloy-tuloy yung update ko. Ganun lang yung process na ginagawa ko. Pero minsan, pag overwhelming yung chapter, kunwari, masyado na siyang maraming information. Tapos kinailangan kong habaan yung chapter. Kasi medyo mga ilang araw ako di makapagsulat. Pero mga 1 week or 5 days, ganun. Pero nakaplano na siya. Kumbaga parang panibagong pangyayari siya. Tapos ganun ulit yung magiging cycle. Nakuha kong take away dun sa sinabi mo. May nabasa akong ganyang writing tip. Nakalimutan ko kung sinong famous author yun. Pero same concept na don't finish the chapter. Kailangan sa susunod na chapter mo siya idudugtong. Kasi katulad ng sinabi mo, pag nilagay mo na siya dun sa isa lahat, binuhos mo lahat, tas bigla kang mabablanko. And magandang tip din yung sinabi mo na ngayon ka nagsulat, ipaplano mo na yung kinabukasan mo. Kasi oo, actually eto nga, parang na-apply ko yung sinabi mo sa ginagawa ko ngayon. Kaabang na yung ideas para alam mo na agad yung isusulat mo. Pero minsan, speaking of urge is the term. Kasi there are times talaga na may mga tayo, writer, alam ko, nararamdaman mo rin to na walang urge. Parang walang thirst. Diba? And aminin natin, malaking factor nga dyan yung syempre, engagement of the readers. So, how do you deal with that? How do you manage na to keep keep the fire burning despite na yung nag-show up ka every day for your novel kahit na walang expectations, tama ba, sa mga readers? So, internally, paano ba yung motivation na pinanghuhugutan mo? Yon. Since nga ang last kong completed story is yung The Rebels nga. 2022 ko siya sinulat. Tapos, yun nga, nagtry ako ng ilang beses magsulat pero hindi ko talaga matapos. Tsaka nahihirapan akong i-continue yung mga stories ko. Tapos, ayun nga, December ng 2023, sinulat ko yung Dito Dissonance. Tapos, ang pinaka-goal ko kung ba't ko sinulat yung Dito Dissonance is gusto kong makatapos ulit ng novel. Yun yung main motivation ko kung bakit. Kasi nung sinimulan ko yung Dito Dissonance, wala talaga nagbabasa. Walang comment. As in, bawat update ko 0. Tapos, may mga nagvo-vote naman. Pero syempre, may vote, parang okay, thank you. Kasi may nagbabasa, tsaka may nagvo-vote. Pero parang para kang nag-a-announce ng gusto mong sabihin sa walang laman na room.
Ganon. pero dahil sobrang nag-enjoy akong isulat yung characters ko, yung parang minahal ko agad sila bago ko pa lang sila isulat. Naglalaro sila sa isip ko. Parang kami yung nag-uusap na okay, ito yung isulat natin ngayon. Kasi ito na yung nangyayari. So, ito na yung gagawin natin. Parang ganon. Parang gusto kong i-motivate yung sarili ko na nag-enjoy ako sa sinusulat ko. Tsaka, ang pinaka-goal ko talaga is matapos ko yung Date of Dissonance. Tsaka mabigyan ko ng justice yung pinili ko na plot. Tsaka yung trope. Gusto ko siyang ma-execute ng mas maayos. Yun nga, without compromising pa din yung quality. Pero, ganun talaga. First draft, wala talagang magandang first draft kahit sinong writer magsulat. Pero, yun nga, nirevise ko yung first arc ng Date of Dissonance nung May. Pero patapos na ako nun. Parang chapter 67 na ata ako. Tapos bigla akong naisip i-revise. Kasi na-i-irk din ako sa yung sa sinulat ko. Dahil nga sobrang bilis ko magsulat. Nag-enjoy ako and para sa akin maganda nung time na yon. Pero nung after ilang months, nagkaroon siya ng ibang effect sa akin. Tapos doon na din kasi nagkaroon ng mga readers yung Date of Dissonance. Kaya nagulat din ako. Tapos di ko alam na hindi pala yun masyado maganda para sa kanila. And nung binasa ko, nung nirecall ko, hindi pala siya masyado maganda. Nirevise ko, mas pinaliwanag ko para mas maintindihan nila. Tsaka parang sabigyan ko ng justice yung sinulat ko. Kasi ako yun ako nagsulat nun So gusto ko siyang maging reasonable in any way na hindi ko pa rin kina-compromise yung plot. Pero that's really nice kasi ayun nga, ang dami kong take away dun sa mga sinabi mo. Para dun sa mga writers na I think hindi lang ako, hindi lang ikaw, or hindi lang konti yung nakakaranas. May nag-comment nga dun sa vlog Author Talks namin ni Lara nung nakaraan na parang bakit daw mahina na si Wattpad ngayon. And then parang may nag-comment na kasi daw marami ng ads, ganyan, etc. And ako naman tingin ko may factor din kasi na marami na kasing distraction ngayon, yung attention span ng mga tao, kaya mababa yung engagement. Pero alam mo, nagustuhan ko yung sinabi mo and agree ako dun sa sinabi mo na pag talagang nag-e-enjoy ka dun sa story na sinusulat mo, parang wala kang pakialam dun sa wala pa nitong nagbabasa. Kasi marami kasing writers ngayon na, and ako din, aminado din naman ako nito nung mga nakakaraan, na parang nakaka-discourage yung nagsisimula ka pa lang, tapos parang walang nagbabasa, ganyan. And natatandaan ko lagi yung sinabi mo sa akin dati. Di ko makakalimutan yun one time that we talk about ito. Parang sabi mo, yung feels is like para kang nakikipag-usap sa hangin, parang ganon. Parang kang nakikipag-usap sa wala. Ganon yung pakiramdam nung nagsusulat ka tapos walang nagbabasa. Then, alam mo, I remember yun nga, na, ayun, ba't ka ba nagsusulat, diba, sa self mo? Parang yung satisfaction kasi ng bilang isang writer, hindi rin kasi laging, masarap sa pakiramdam pag marami nagbabasa ng gawa mo. Syempre, may mga nagko-comment. Pero, kasi lahat naman tayo nagsimula sa zero And hindi pa rin naman batayan yung maraming nagko-comment sa kung magaling ka bang writer. And actually, isa din sa tip na nabanggit mo is talagang mabilis ka makakapagsulat kapag hindi ka conscious dun sa sinusulat mo. Yung grammars, ganyan. So, yun yung tip, di ba? Huwag ka mo daw magsi-self-edit. Yun nga lang ang downside. Syempre, marami talagang errors, maraming di maiwasan yung mga plot holes. Nga lang din yung disadvantage kapag mabilis ka magsulat. Syempre, hindi mo na napapansin yung mga errors. Pero yun nga din yung kagandahan kapag meron nang nagko-comment, nakakapansin na. And I'm glad na parang naging ka naman, collaborative yung process ng pagsusulat mo sa mga readers mo na tinama mo rin siya. Or ni-revise mo rin, tama, yung mga sinulat mo. Sa bilis mong magsulat, may times din ba na nakakaranas ka ng writer's block? Paano ka nakaalis doon sa feels ng stock? Paano ka nakabalik sa zone, doon sa iyong groove na tuloy-tuloy ka nagsusulat? Ngayon kasi, yung Date of Dissonance kasi, walang moment na block ako. Never, parang yung, kasi planado ko na siya, yung lahat ng mangyayari. Kaya, like kong inuuna, yung vibe. Anong vibe gusto kong maramdaman pag isasulat ko na yung story na to? Kasi, hanggat di ko alam yung vibe, hindi ko alam kung paano ipoportray yung character ko. Kasi, ako yun gagawan ko siya kung paano siya mag-iisip, kung paano niya
kung paano siya mag-interact sa paligid niya, tsaka kung ano yung ma-view niya sa paligid niya, at ano yung maiisip niya habang biniview niya yun. So, depende yun, diba? Kung ano yung vibe na ma-interpret niya sa paligid niya, tsaka sa mga tao. So, para ma-solusyonan ko yun nga, ang una kong iniisip, yung vibe. Yung vibe lagi. Tsaka para ma-feel ko yun, para masimulan ko yun, minsan nanonood din ako ng mga dramas, gano'n, tas kung ano yung... Tas minsan, sa sobrang unexpectedly, kusa ako nakakapanood ng mga dramas na nasakto doon sa sinusulat ko. Kunwari, sinusulat ko high school romance. Tapos bigla akong nakaisip na, or nakakita ng isang drama na high school romance din, na hindi ko in-expect na magkakaroon sila ng similarity. Ganon siya, kusa siya. So parang, sabi ko, sakto. Parang di ko planado. Pero kusa siyang dumating na merong nagbibigay ng idea sa akin. Nabitin ka ba? Abangan ang part 2 ng aming Author Talks ni Joseph. Thank you! Don't forget to like, share, and subscribe to Tales of Demi.